nag-deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang at or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo, sa Paway, sa bahay ni BBM. Yusek, sinabi ni VP Sara sa isang interview over the weekend na kalat yung governance ng kasalukuyang administrasyon. Sa bandang huli, aamin pala ang Vice Presidente na siya ay walang kaalam-alam sa pagiging DepEd Secretary. Pagpaumanhin po ninyo, hindi konektado sa 136 ito. Pero sasamantalahin ko na po since nandiyan kayo. With the indulgence of Yusek Claire, ma'am. With the indulgence of Yusek. Nabanggit po kasi kayo dun sa isang dokumentong inilabas kahapon ni Attorney Baligod sa isang pulong daw na kasama kayo ni Martin Romualdez at Saldico. Ito po ay para suportahan ng kanilang aligasyon na binabayaran daw yung mga ICC investigators. At your name was mentioned as present dun po sa isang meeting sa isang bahay sa Bel Air. What do you have to say to this, General? Alam mo, nakita ko rin yung affidavit na napakarami ng pangalan na involved. No? Allow me please to reserve my comments regarding that matter kasi hindi nga natin alam kung isubstantiate at tataasan nila ng kamay para sila ay mag-subscribe dyan. Baka mamaya at the end of the day sasabihin joke only yan eh. Di ba? So it's really non-issue right now for me because hindi naman akong bida dyan. Napakarami ng pangalan dyan. Po, you don't know where this is coming from? Most probably alam ni Attorney Baligod dyan kung saan ang gagaling yan pero nasa sa kanya ngayon yan kung ano ang kanyang purpose regarding that matter. Salamat po. Thank you, Yusek Claire. Okay po. Yun na po ang last question. Thank you po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Good morning po. Maraming salamat, General Torre. Thank you, ma'am. Thank you po. Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good afternoon, Yusek. Good morning. Ma'am, reaction lang po dun sa sinabi nga ni Attorney Levy Baligod kahapon and then yung mga accusations ng 18 ex-Marines na si President Marcos daw po ang mastermind sa pagdadala ng mali-maletang pera sa bahay ni President Marcos and din ni Representative Saldico. Paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script. Hindi pang award-winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. So, sino ba ang nasa likod nito? Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos ang press briefing or press con nila. So, paulit-ulit na kasinungalingan. Sino po kaya? Sino sa tingin niyo? Dapat nyo siguro malaman kung sino talaga. Alamin nyo muna. At baka kayo, I believe, hindi kayo magugulat. Same people. Wala bang balak kasuhan ng palasyo ang mga nagpapakalat ng sinasabi niyong fake information o kasinungalingan? Nandyan ang NBI. Nandyan ang PNP. Dapat malaman nila to. Obligasyon nila na kasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news. Dapat pa ba silang utusan? Hindi po. Obligasyon ng NBI, PNP, DOJ. Si Mike Defensor po, ano po ang, wala po ba kayong balak kasuhan? Or siya po ba ang may-ari? Yan ba ang hula mo? Okay. Kenneth Pasyente, PTV. Yusek, good morning. Yusek, sinabi ni VP Sara sa isang interview over the weekend na kalat yung governance ng kasalukuyang administrasyon. Ito po yung bahagi ng kanyang sinabi. Nakikita nyo na parang kalat yung governance ngayon kasi ganoon din yung ibang departments. Buti sana kung magaling lahat ng secretaries. Walang utos, walang nag-uutos sa'yo na presidente at walang nagbabantay sa'yo na presidente. So yun ang na-disappoint ako. Akala ko mabilis, tuloy-tuloy ang trabaho. Tapos sasabihin mo sa tao, ito nagawa natin, ito gagawin natin sunod. Wala. Walang ganoon na nangyari. Ano po ang reaction dito ng palasyo? Let us look who's talking. Ang sabi niya po, kinuha ko nga po yung transcript po na yan. Buti sana kung magaling lahat ang secretaries. Mukhang tumama naman po siya. Dahil siya, bilang sekretary ng DepEd, naitalaga siya ng Pangulo. Pinagtiwalaan siya ng Pangulo. Pero sa bandang huli,
Aamin pala ang Vice Presidente na siya ay walang kaalam-alam sa pagiging DepEd Secretary. So totoo po yan, hindi po lahat ng sekretary na naiya talaga dahil sa tiwala ng Pangulo, sa paniniwala sa kanila, hindi pala talaga magaling. Doon pa lamang po sa mga ghost students, ghost vouchers, ghost food packs, ghost laptops, ghost school materials. Lahat ng multong ito ng Vice Presidente, nung siya ay DepEd Secretary, huwag niyang ipahid kay Pangulo. At ang mga kalat na ito ay ngayon niwanawalis at nililinis ni Senator or rather Secretary Sani Angara ng DepEd. Next question po, Luisa Cabato, Inquirer. Good morning po, Yusek. What is the Palace's response to Representative Tino's statement that sa Bagong Pilipinas Bawat Bayan Makikinabang event in Malacanang last Monday, where President Marcos released local government support fund, was a venue to distribute pork and influence LGU leaders in the barangay and 2028 elections? Nakakalungkot na may mga tao na puro negatibo ang nasa isip. Kailangan po ng pagtutulungan ng national government at ng mga local government units para mas mabilis na maihatid ang serbisyo sa mga nasasakupan. Paano po ito magagawa? Kailangan ng pagtutulungan, kailangan ng pondo. Hindi naman po ibig sabihin na bibigyan ng pondo ang local government units ay ikukonsidera na ito na pork barrel. Kinakailangan po ng taong bayan ang tulong ng national at ng local governments. Puro paninira, pang-iintriga. Hindi po yan kailangan ng bayan ngayon. Suhestyon at hindi panunumbat ang sagot para maibsan ang problemang naranasan ng iba nating mga kababayan. Master Sergeant Gutesa ay na-assign sa isang media operator ni Saldico. Pero sinisweldohan siya ni Saldico. At di kalaunan ay dahil kulang ang tao sa pagde-deliver, kinuha si Master Sergeant Gutesa at 2 linggo lamang siyang nasama sa pagde-deliver. Pero alam niyo po ang mga kasundaluhan na nasa harap ninyo? Mula September 2022 hanggang sa kagitnaan ng 2025 ay 3 hanggang 4 na beses kada linggo na nagde-deliver ng pera sa Forbes Park at sa Aguado sa tapat ng Malacanang. Mahigit 100 beses silang nag-deliver at kada delivery ay hindi bumababa sa 20 na maleta. At minsan umaabot nga ito ng 52 na maleta na kailangan pa nila ang 6 na vans para ma-deliver lamang ang mga maleta na ito. Pwede po ba sumagot kahit yung isa sa kanila? Sure. Para lang po ikwento yung binabanggit nilang pagde-deliver linggo-linggo, kahit yung isang masasabi po natin na magko-corroborate po dun sa iba namang sinabi ng mga nauna nang nagsalita before sa mga hearings, sa mga investigation po. Sino po sa kanila yung pwedeng magkwento? Alam po natin na mga Marines, matatapang po yan. Total, humarap na rin naman po kayo, lumantad na. Baka pwede pong mag-share. Buong pangalan po, pakistate lang po, tsaka yung naging personal knowledge sa pag-deliver po ng maleta. Ako po si Rosebert Tuapan. Nasa ako kay boss since nung na-hired ako.
sa team niya. Meron kaming group chat na sa team namin kay Boss Elizalde ko. Okay. Doon pinopost lahat ng mga kung saan magdi-deliver, kanino, at kung ilang maleta. Yun po. Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang at or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Opo. Ako po si Belnard Tube. Nakapag-deliver po kami. Saan? Ah, uh, 41 Forbes po. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes. Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos kasama po si Kong Saldi. Ilang maleta po yung na-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. Para Okay. kanino po yun? Kanino po yun? Pagkakaalam ko, Para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo. At sa Paway, sa bahay ni BBM. Ha? Oo. At saka may mga katibayan naman, no? Next question po, si Pam po ng Third First Studio YouTube, sir. Attorney, sino po ang nasa taas ni Zaldico para ho yung lakas ng loob niyang magbaba ng mga utos na yan, sundin ho ng ating matatapang na men in uniform na ito? Ako po ay, bago ko sagutin yan, no? I want to put in context my answer and why that is my answer. I am a lawyer, a litigator for 26 years. I deal with facts. I don't speak without basis. I do my homework. Nakita nyo naman noong PDAP scam, nakapag-file ako ng complaints sa DOJ laban sa 14 na senador, 198 na congressmen, at 5 cabinet secretaries. Nakita nyo rin ako malamang doon sa ginawa namin laban kay Arnie Tevez. Dahil on my own, I was able to validate about 64 previous killings. Sa ngayon po, as I said, I do my assignment and I do it well. Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Zaldico na walang pahintulot kay PBBM. Dahil bakit siya tumanggap ng mali-maletang pera? Hindi ba siya nagtanong saan galing ito o para saan ito? I hold him responsible because being the chief executive, being the head of the executive branch, he is the chief implementer of laws. Siya ang walang ibang mag-implement ng mga batas kundi siya, executive. Pero bakit niya hinayaan ang mga ito? Narinig ninyo marahil ang sinasabi lagi ni Congressman Toby Tiangco na di umano ay kinumpronta ni PBBM si Speaker Martin at sinabi niya, ano ba Martin, Saldi, ilang bahay ba ang gusto nyong bilhin
ilang steak ba ang gusto nyong kainin, alam ni BBBM ang pagnanakaw.